We thank God for this 20th Sunday of Ordinary Time. Pang-apat na linggo na tungkol sa tinapay ng buhay. Next Sunday, continuation, pero hindi na babanggitin yung salita, yung bread of life. Next Sunday, maraming umalis, no? Dahil ang hirap naman ng turo na to tungkol sa tinapay ng buhay. No? Sabi ni Pedro, sabi ni Jesus kay Pedro, kayo rin ba alis? Diba? Sabi ni Pedro, sa kami pupunta, ikaw ang tinapay ng buhay na walang hanggan. No? That is next Sunday. So, all 4 Sundays tungkol sa tinapay ng buhay. May kasabihan, at alam naman natin, kung maliwanag yung pupuntahan natin, kung alam natin ang pupuntahan natin, hindi tayo mawawala. Amen? Kung maliwanag. Kung malabo yung destinasyon, malabo tayo makarating. Saan ba ating destinasyon? Saan? Maliwanag ba? Ang ating destinasyon ay langit. Maliwanag, di ba? Kapistahan ng pag-akyat ng ating mahal na Birhen sa langit no isang araw, no? Assumption Day nung 15, maliwanag. Kung maliwanag, makakarating tayo. Kung malabo, hindi tayo makakarating. Malabo rin tayo makarating. Ngayon, maliwanag ba yung ating direksyon, yung ating goal patungo sa langit? Kung maliwanag, walang problema. Ito ang problema. Pinapalabo yung destinasyon. Bakit? Dahil sa kasalanan, dahil sa mga attachment, no? Pinapalabo. Pag malabo na, mawawala tayo. Makakalibutan natin yung langit. Biyahing langit eh. Pero pag nawala nawala yung focus, lumabo, then mawawala talaga tayo. We will be discouraged. Example, buhay may asawa. Magpapakasal dahil sa pagmamahal. Dahil sa pagmamahal, hindi para for my own benefit. Magpapakasal ako para ako'y may partner, para hindi ako maging matandang dalaga o matandang binata, no? For selfish reasons. Pag ang dahilan ko, iniiwasan ko lang yan, hindi dahil sa sakripisyo na gagawin ko para meron akong partner patungo sa langit, kundi ano mapapala ko, ang bigat-bigat ng ating tawag patungo sa langit bilang may asawa. Pero pag ito'y maalala natin bakit tayo nagpakasal, nagpakasal ako kasi mahal, dahil sa pagmamahal. Hindi siya burden. Yung partner ko, tutulong sa akin patungo sa langit. Partnership patungo sa langit. Kasi maliwanag. Pero pag dumating na ang problema, dumating na yung iba-ibang mga pagsusubok, lumalabo na yung partner ko, yung aking destinasyon. Pag malabo yung destinasyon, hindi tayo makakapasok. Ang hirap-hirap, ang bigat-bigat, kasi malabo yung destinasyon. Maraming attachments. Itong araw na to ay aking baptismal day, di ba? Araw ng binyag. Lagi ko sineselebrate to dahil ito yung pinakamahalagang petsa na ating buhay. Kaya nga lagi natin ginagawa, no? Yung unang linggo ng buwan, binabasbasan natin yung mga may nagdidiwang ng kanilang baptismal day. Paulit-ulit na lang, no? Itong baptismal day na ito. Napakahalaga na ito. No? Isang bagay, bakit sineselebrate natin? Para maalala, tayo ay pansamantala ng lalakbay sa lupang ibabaw patungo sa ating tunay na bayan sa langit. We are citizens of heaven. We are not citizens of this earth. Pangsamantala lang tayo naglalakbay patungo ron. Kaya lagi natin sinasariwa ito eh. Hindi tayo dito. Hindi ito ating tunay na bayan. Pangsamantala lang tayo. Pero, kaminsan, komportable na tayo sa ating tahanan dito. Ayoko na umalis ng lupang ibabaw. Kontentong-kontento na ako sa lupang ibabaw. Wala na. Dito na lang ako. Nakalimutan natin. Pansamantala lang tayo dito.
We are just temporary pilgrims, but we forget. Pinapalabo. Kaya kailangan maliwanag yung ating pupuntahan. Always clear. At dahil doon, pag maliwanag, hindi mabigat. Hindi pabigat. No? Kaya nga yung ating responsorial psalm, taste and see the goodness of the Lord. Pag maliwanag yan, madali. Pero pag malabo, ang hirap naman ng buhay na to, ang bigat-bigat. Pero pag maliwanag yan, kaya pasanin lahat ng mga pinapadala sa atin. Kaya eh. May isang swimmer, no? Ang pangalan si Florence Chadwick. Si Florence, may tinatawid siya, no? Coastline, no? Patungo sa isang isla, 41 kilometers. Imagine, tawidin mo, 41 kilometers, no? Tinatawid na yun, no? Nung isang araw, sinubukan niya tumawid. Natatawid naman niya eh, no? Pero gusto niya i-break yung record, no? Sa 41 kilometers. Sa pagtawid niya, sa kagitnaan, sabi niyang marami siyang kasama, no? Na nasa bangka, na sumusunod sa kanya. Sabi niya, hindi ko na kaya. Sabi niya, bakit? Ano nangyari? Sabi niya, pagod ka na ba? Sabi niya, hindi. Sabi niya, bakit sumuko ka? Sabi niya, hindi ko makita yung aking pupuntahan dahil sa fog. No? Lumabo, no? Hindi ko makita. Ang hirap naman bumiyahe talaga na hindi mo nakikita yung direksyon. Pag hindi mo makita yung direksyon, mawawala tayo at lumalabo lahat. Paano natin hindi magiging malabo yung ating destination sa langit? Isang napakalaking tulong nga yan para hindi tayo mawala, yung tinapay na mula sa langit. Pinapakain tayo. Taste and see the goodness of the Lord para lagi tayo maalala, uy, yung tinapay na mula sa langit, magpapatulong sa atin para hindi tayo makalimot sa ating destinasyon. Kasi maraming bagay, no? Ang hirap-hirap. No? Nagpapalabo ng ating goal, yung ating destinasyon. Pag maliwanag, madali, diretsyong biyahe. Kung hindi, paliko-liko tayo patungo sa ating destinasyon. Kaya, lagi natin liwanagan. Hindi lang para sa mag-asawa, sa mga estudyante, sa nagtatrabaho, sa lahat ng ginagawa. Ginagawa ko to dahil ito ay isang paraan patungo sa langit. Diretsyong biyahe. Lahat ng ginagawa ko ay patungo doon. Kaya sana wag tayo makalimot sa ating clear destination. Biyaheng langit. Biyaheng langit. Diretsyo. No? May the vision be clear. May the goal and destiny be clear para hindi tayo mahirapan, hindi tayo mabigatan. Matutulungan tayo ng Diyos so that we can taste and see the goodness of the Lord. Amen.